May mga lugar ba na mas magaling magtago ng sikreto kaysa sa mga tao? Ang landas ng minahan sa kabundukan ng Davao ay isa sa mga lugar na yon. Noong 1974, naging saksi ito sa paglaho ng dalawang kabataang puno ng pangarap. Pagkatapos noon, Nanay Mikito, sa loob ng 30 taon, walang sino man ang nangahas na gambalain ng kanyang pagkakatulog hanggang isang araw. Isang grupo ng mga estudyante ang naligaw ng landas at natuklasan ang hindi lamang katapusan ng isang lumang kwento, kundi ang isang nag-iisang nakakakilabot na bakas na nagtuturo sa isang makapangyarihang anino na gagawin ang lahat upang manatiling nakatago ang katotohanan. Kung aksidente kang makatuklas ng isang katotohanan na handang ipapatay ng iba, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na ilantad ito? Unang kabanata, ang alingaw-ngaw mula sa bangin. Sa mga kabundukan ng Davao, may mga kwentong hindi sinusulat sa libro, mga kwentong ibinubulong lamang ng hangin sa pagdaan ng mga taon. Magalihim na itinatago ang lupa. Isa na rito ang kwento tungkol sa isang magkasintahang pumasok sa isang landas ng minahan at hindi na kailanman bumalik. Pagkatapos ng 30 taon, sa isang mahalumigmig na hapon ng Abril, taong 2024, ito ang paraan kung paano sila natagpuan. Hindi ito sinadyang pagtuklas, isa itong aksidente. Si Marco, isang seryosong estudyante ng heolohiya sa kanyang huling taon, ang nangunguna sa kanyang grupo. Ang hangin sa gubat ay malagkit, mabigat sa balat. Ang amoy ay pinaghalong nabubulok na dahon at basang lupa. Nadulas ang kanyang paa sa isang makapal na ugat na natatabunan ng putik. Sa kanyang pagbagsak, napakapit siya sa isang kumpol ng mga pako para pigilan ng sarili. Mag-ingat kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang namamaos at doon, sa ilalim ng mga luntiang dahon na kanyang hinawakan, may isang bagay na kakaiba ang kulay. Hindi ito berde ng halaman. Hindi ito kulay kapen ng lupa. Basura lang siguro. Nesip niya. Isang piraso ng plastik na iniwan ng mga walang pakundangang hiker. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang tunog lamang ng paglubog ng kanyang bota sa putik ang maririnig. Sumunod ang kanyang 3 kasama. Ang kanilang mga hininga ay mabibigat sa katahimikan. Ang unang nakita nila ay hindi ang katatakutan. Ang una nilang nakita ay isang lumang hiking backpack. Kulay berde ito. Ngunit ang kulay ay halos kinain na ng putik at lumot. Halos naging bahagi na negelupa. Ang tela nito ay marupok na. May mga butas na tila sinilipan na ng panahon. Ang mga bakel nito ay kinakalawang na. Inangkin na ito ng gubat. Sa tabi nito, isang hiking boot na nakatayo pa rin ng tuwid. Balot ng putik ngunit buo pa rin, na para bang naghihintay sa may-ari na isuot itong muli. At sa tabing boot na yon, ang isa pang kapares nito, nakasabit sa pagitan ng 2 bato, na tila ipinit. At mula sa butas niyon, isang bagay na maputi, isang nakakasilaw na kaputian sa gitna ng dilim ng bangin. Isang buto, isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Si Lia, isa sa mga kasama ni Marco, ang sumigaw. Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa mga puno, bago ito mamatay at mag-iwan ng isang katahimikang mas malalim. Mas mabigat kaysa kanya na 4 na kabataan ang nakatayo. Hindi makagalaw. Ang kanilang mga paghinga ay tila ninakaw. Sa kanilang harapan, hindi lamang mga buto at lumang gamit. Sa kanilang harapan, naroon ang bigat ng 30 taon ng paghihintay. Ang bigat ng isang misteryong hindi nalutas. Ang bigat ng isang kwentong biglang nabuksan. Ang malamig na ihip ng hangin sa bangin ay tila may dalang alaala. Naglakbay ito pabalik sa panahon. Naglakbay ito sa mainit at ginintuang hangin ng isang hapon noong taong 1974. Ang hangin noon ay puno ng buhay. Puno ng tawa. Teo, tama na yan, sabi ni Isabel. Habang pinipigilan ng isang tawa, ang kanyang 21 taong gulang na ngiti ay kasing liwanag ng araw ng Davao. Mauubos ng film mo sa akin pa lang. Wala nang matitira para sa mga puno at sa bundok. Itinulak niya ng bahagya ang balikat nito. Si Mateo, 22 taong gulang, ay ibinaba ang kanyang lumang kamera. Isang matibay na kamera na may bigat at kasaysayan. Ang matunog na pag-click ng shutter nito ay musika sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ngunit may kislap ng pagsamba habang tinitingnan niya si Isa. Kailangan kong kunan ang sandaling ito, sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin.
Ito ang simula. Ang sandali kung kailan nagsimula ang ating pakikipagsapalaran. Siya ay isang batang fotograpo na may pangarap. Hindi mga magagandang tanawin ang kanyang hinahanap. May dala siyang layunin. Isang proyekto tungkol sa mga katutubong tribo na unti-unting nawawalan ng malinis na tubig dahil sa mga minahan sa itaas ng bundok. Akala nila walang nakakakita. Isa, minsan niyang sinabi, pero nakikita sila ng kamera. Nakikita sila ang galupa. Si Isa. Isang mag-aaral ng panitikan na puno ng mga pangarap. Ang naniniwala sa kanya. Higit kanino man, para sa kanya, si Teo ay hindi lang kumukuha ng litrato. Nagsusulat ito ng katotohanan gamit ang liwanag. Hinawakan ni Isa ang kamay ni Teo. Ang kanyang palad ay mainit sa ibabaw ng kamay nito. Ang kanyang mga daliri ay akmang-akma sa pagitan ng mga daliri nito. Buhay na buhay. Ipagako mo sa akin. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na pasukan ng landas sa kanilang harapan. Isang pasukan na parang bibig na nagabang. Ipagako mo na. Babalik tayo rito kapag matanda na tayo. May mga tungkod na at ikukwento natin sa ating mga apo ang araw na ito. Ang araw na sinimulan nating baguhin ang mundo. Hinigpitan ni Teo ang hawak sa kanyang kamay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na bihirang makita ngunit laging nagmumula sa puso. Ipinapangako ko. Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan na tanging mga bata at umiibig lamang ang mayroon. Magkahawak kamay silang humakbang. Mula sa maliwanag na daan na puno ng sinag ng araw. Pumasok sila sa anino ng mga puno at malalaking bato. Ang kanilang mga anyo ay unti-unting lumiliit. Isang huling sinag ng araw ang tumama sa buhok ni Isa. Bago sila tuluyang lumiko at naglaho, ang kanilang mga tawa ay unti-unting humina. Naging isang bulong. Pagkatapos, nawala. Ang naiwan na lamang ay isang katahimikan. Isang katahimikan na nagtagal ng 30 taon. Ikalimang kabanata ang bigat ng 30 taon. Ang daan patungo sa bahay ni Mang Tomas ay hindi isang simpleng kalsada. Ito ay isang mahaba at maalikabok na landas na puno ng mga bato. Isang paglalakbay na sumasalamin sa mahirap na paghahanap ni Liana sa katotohanan. Nagsimula ito sa sementadong highway. Ngunit unti-unting naging makitid na daan. At sa huli, isang baku-bakong landas na tila nilimot na ng panahon. Ang bawat lubak ay tila isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Ang bawat alikabok na tumatama sa bintana ng kanyang kotse ay tila isang paalala kung gaano nakatagal at kung gaano nakalalim nakatago ang lihim. Sa bawat kilometrong kanyang tinatahak, papalayo siya sa sibilisasyon at papalapit sa isang nakaraang ayaw magpabukas. Ang bahay ni Mang Tomas ay nakatayo sa isang maliit na burol. Nag-iisa sa gitna ng malawak na kaparangan. Ito ay isang kubo na gawa sa kahoy, na ang kulay ay kupas na dahil sa walang awang sikat ng araw at sa walang tigil na buhos ng ulan sa loob ng maraming taon. Mukha itong pagod. Tila yumuyuko sa bigat ng mga kwentong hindi nito masabi. Walang ibang bahay sa paligid. Isang kuta ng kalungkutan. Huminto si Liana sa harap ng bahay at nang patayin niya ang makina ng kotse. Isang malalim at halos nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Isang katahimikan na may bigat, na tila kayang durugin ng sinuman. Bago pa man siya makakatok sa marupok na pintuan, ito ay bumukas. Si Mang Tomas ay nakatayo roon. Isang matandang lalaki na ang mukha ay isang mapa ng kalungkutan at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat. Isang pader na maingat na itinayo sa loob ng 30 taon ng pag-iisa. Nakita niya si Liana, isang estranghero mula sa syudad. At ang pader na yon ay mas lalong tumibay. Wala akong kailangan sa inyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay magaspang. Tila hindi sanay magsalita. Ito ay boses ng isang taong matagal nang walang kinakausap maliban sa sarili. Mang Tomas Villanueva po ba, tanong ni Liana? Ang kanyang boses ay mahinahon. Sinusubukang huwag magpakita ng anumang banta. Umalis na kayo, sabi ng matanda. At akmang isasara ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sandali lang po, sabi ni Liana. Hindi sumisigaw. Hindi nagmamakaawa. Ngunit may bigat sa kanyang boses na nagpatigil sa matanda. Ako po si Liana Reyes. Pinsan po ako ni Isabel. Sa pagbanggit ng pangalang yon, isang bagay ang nagbago sa mga mata ng matanda. Isang kislap ng sakit. Ng isang alaala na pilit niyang ibinabaon araw-araw. Ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng mas matinding takot. Isinara niya ang pinto ng may kalabog. Hindi umalis si Liana. Hindi siya sumuko. Alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon. Umupo siya sa pinakamababang baitang ng hagdanan na gawa sa kawayan.
na umuuga sa kanyang bigat. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang likod. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Nakikipag-usap sa nakasaradong pinto na parang isang confessional. Hindi po ako naparito para isumbat kayo. Mang Tomas, sabi niya, hindi po ako pulis. Hindi po ako abogado. Naparito po ako dahil kailangan po ng pamilya namin na magpaalam. Hindi niya tinanong kung ano ang nakita nito. Hindi niya binanggit ang Del Rosario Mining. Sa halip, ikinuwento niya ang tungkol sa isang pamilyang nabubuhay sa nakaraan na binihag ng isang sandali 30 taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya ang tungkol kay Tita Elena na tuwing ika-29 ng Setyembre, ang kaarawan ni Isabel, ay nagbibake pa rin ng paborito nitong cake na may ube. Isang cake na inilalagay sa gitna ng mesa. May kandila, ngunit walang kumakain. Ikinuwento niya ang tungkol kay Tito Miguel na tuwing hapon ay umuupo sa beranda sa parehong silya, nakatingin sa kalsada, na parabang naghihintay sa isang pamilyar na kotse na biglang lilitaw sa dulo ng daan. Hindi po nila kailangan ng paghihiganti. Patuloy ni Liana. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa sarili niyang sakit. Kailangan lang po nilang malaman ng totoo para sa wakas masabi na nila ang paalam na hindi nila nasabi 30 taon na ang nakalipas, para po mailibing nila siya ng tama sa kanilang mga puso. Sa loob ng kubo, si Mang Tomas ay nakatayo sa likod ng pinto. Ang kanyang likod ay nakasandal dito. Ang kanyang mga kamay ay nakasara ng mahigpit. Ang bawat salita ni Liana ay tumatagos sa manipis na kahoy. Tumatagos sa pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Narinig niya ang sarili niyang sakit sa boses ng babae. Hindi niya kilala ang pamilyang ito. Ngunit naiintindihan niya ang kanilang sakit. Ang sakit ng isang pamilya. Isang bagay na handa siyang ipagkanulo para protektahan ang sarili niya. Dahan-dahan. Dahan-dahan na parang isang napakabigat na bagay na matagal nang hindi gumagalaw. Umikot ang doorknob. Ang pinto ay gumawa ng isang mahinang tunog habang bumubukas. Si Mang Tomas ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga luhang 30 taon niyang itinago at kinimkim. Pinapasok niya si Liana sa kanyang maliit at madilim na sala. Ang amoy sa loob ay amoy ng alikabok at kalungkutan. Umupo sila sa dalawang upuang kahoy. At sa gitna ng mga basag na hikbi at nanginginig na mga salita, ang katotohanan na matagal nang ibinaon ay lumabas. Nandun ako. Simula niya. Ang kanyang boses ay isang bulong na halos hindi marinig. Sa shack ng foreman, nakita ko sila. Ang magkasintahan, ang saya-saya nila, nagtatawanan. Ikinuwento niya kung paano sila naglalakad. Magkahawak kamay. Papasok sa landas. At pagkatapos, hindi nagtagal. Nakita niyang isa pang sasakyan. Ang itim at makintab na kotse ni Del Rosario. Kasama ang dalawang lalaki na ang mga mukha ay walang emosyon, na parang mga estatwa. At pagkatapos, narinig niya ito. Ang tunog na umuulit sa kanyang isipan gabi-gabi sa loob ng 30 taon. Isang multo na hindi siya tinantanan. Isang sigaw. Sabi niya, habang nanginginig ang kanyang buong katawan, na parang isang dahon sa hangin. Ang sigaw ng babae. Hindi ito sigaw ng takot. Ito ay sigaw ng pagkagulat. Isang matinis na sigaw. At pagkatapos, bigla na lang itong huminto. Napahinto siya. Hindi makahinga. Na para bang naririnig niya itong muli sa sandaling yon. Natahimik ang lahat, pati ang mga ibon. Natahimik. Umiyak si Mang Tomas na parang isang bata. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Duwag ako. Paulit-ulit niyang sinasabi. Isa akong duwag. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagbabanta sa kanyang pamilya. Kung paano niya kinuha ang pera. Kung paano siya tumakbo palayo sa lahat. Inilagay ni Liana ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. Hindi ito isang kamay ng paghusga. Ito ay isang kamay ng pag-unawa. Wala siyang nakuhang bagong pisikal na ebidensya. Ngunit nakuha niya ang isang bagay na mas mahalaga. Isang saksi. Isang kaluluwang nasasaktan na sa wakas ay handa ng magsalita. Ang katotohanan. Pagkatapos ng 30 taon ng pagiging isang bulong, ay nagsimula ng magkaroon ng boses. Ika-6 na kabanata ang bagyo at ang sindi. Dala ang salaysay ni Mang Tomas. Isang salaysay na may bigat ng 30 taong pagkakasala at takot. Bumalik si Liana sa syudad na may panibagong pag-asa. Sa pagkakataong ito, mayroon na siyang higit pa sa mga malabong litrato at mga teorya. Mayroon na siyang isang testimonya. Isang tinig mula sa nakaraan. Umupo si Liana sa harap ni Hepe Bonal sa kanyang opisina na amoy lumang papel at kape. Isinalaysay niya ang lahat ng sinabi ni Mang Tomas. Bawat detalye.
Bawat nanginginig na salita, nakikinig si Hepe Bonal. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa ibabaw ng kanyang mesang puno ng mga papeles. Nang matapos si Liana, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng Hepe. Isang tunog ng pagod at pag-aalala. Ito ay isang napakabigat na akusasyon. Miss Reyes, sabi niya, ang salita ng isang tao, isang matanda na matagal nang umalis, laban kay Don Alejandro del Rosario. Mahirap itong patunayan. Kailangan namin ng mas maraming oras para mag-imbestiga, para maghanap ng corroboration. Alam ni Liana kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Isang magalang na paraan ng pagsasabing natatakot sila. Isang pag-iwas. Isang pagkaantala na maaaring tumagal magpakailanman. Hanggang sa ang lahat ay muling malimutan. Dahil dito, gumawa si Liana ng isang mapanganib na desisyon. Kung ayaw kumilos ng sistema dahil sa takot, pipilitin niya itong kumilos gamit ang liwanag ng gabing yon. Sa kanyang inuupahang kwarto, isinulat niya ang lahat sa isang artikulo sa kanyang personal na blog. Hindi niya pinangalanan si Mang Tomas para protektahan ito. Ngunit malinaw ang kanyang mga pahiwatig. Isinulat niya ang tungkol sa isang nakalimutang saksi na sa wakas ay nagsalita at sa isang makapangyarihang negosyante na may madilim na nakaraan na may kaugnayan sa isang lumang minahan. Ipinaskil niya ito. Isang maliit na sindi ng apoy sa gitna ng malawak at madilim na kagubatan ng internet. Ang sindi ay mabilis na naging isang maliit na sunog. Ang artikulo ay ibinahagi, pinag-usapan, at umabot sa mga lokal na news outlet at ang kampo ni Don Alejandro del Rosario na laging nakabantay ay gumanti. Hindi sila gumanti, henne apoy. Gumanti sila ang isang bagyo. Agad-agad. Ang kanilang mga mamahaling abogado at public relations team ay kumilos. Isang organisado, mabilis, at walang awang kampanya ng paninira ang inilunsad sa mga pangunahing pahayagan at istasyon ng telebisyon sa buong bansa. Una, si Liana, ang kanyang buong buhay profesional ay hinalungkat. Pinalabas nila siyang isang oportunista, isang mamamahayag na desperado para sa katanyagan, na walang pusong ginagamit ang trahedya ng sarili niyang pamilya para sumikat. Naglabas sila ng mga artikulo na may mga headline tulad ng mamamahayag. Ginamit ang patay na pinsan para sa iskandalo. Ipinahiwatig nila na ang kanyang tunay na motibo ay mangikil ng pera mula sa iginagalang na pamilya del Rosario. Ginawa nilang marumi ang kanyang paghahanap sa katotohanan. Pagkatapos, si Mang Tomas. Ito ay mas malupit, mas personal, kahit hindi siya pinangalanan ni Liana. Natunton si Jenny Mega Investigador, Enye del Rosario. Inilabas nila sa publiko ang kanyang lumang employment record, ang mga record ng kanyang paminsan-minsang pag-inom sa trabaho, ang kanyang pagkatanggal sa trabaho na may kasamang malaking severance pay, na pinalabas nilang isang suhol para sa pananahimik. Pinalabas nila siyang isang disgruntled na dating empleyado na may sama ng loob, isang lasenggo, isang sinungaling na may personal na galit sa kanyang mabait na dating amo. Ang kanyang 30 taong katahimikan na dulot ng takot ay ginawa nilang 30 taong pagpaplano ng isang walang basehang paghihiganti. Ang bagyo ay rumagasa sa maliit na komunidad kung saan nakatira si Mang Tomas. Ang mga taong dati nakikiramay kay Liana ay nagsimula ng umiwas sa kanya. Ang mga bulungan sa palengke at sa simbahan ay nagbago. Narinig mo ba? Lasenggo daw yung testigo. Pera lang pala ang habol niyang pamangkin. At pagkatapos, ang paninira ay naging pisikal na banta. Isang gabi, isang malaking bato ang ibinato sa bintana ng kubo ni Mang Tomas na bumasag sa salamin at sa kanyang katahimikan. Kinabukasan, ang salitang sinunggaling ay ipininta ng kulay pula sa kanyang pintuan na parang dugo. Tumawag siya kay Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Halos hindi na makapagsalita. Ang multo ng sigaw ni Isabel ay napalitan ng isang bago at mas malapit na panganib ng gabing yon. Umupo si Liana sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Ang pakiramdam ng kabiguan ay mabigat na parang isang kumot. Ang asul na liwanag mula sa telebisyon ay naglalaro sa kanyang mukha. Pinapanood niya si Don Alejandro del Rosario sa isang eksklusibong panayam. Kalmado, kagalang-galang. Sinasabi niyang pinapatawad niya ang mga naninira sa kanya at na ang katotohanan ay laging mananaig. Naramdaman ni Liana ang isang matinding kabiguan, isang pakiramdam ng pag-iisa. Ang maliit na apoy na kanyang sinindihan ay tila pinatay ng isang malakas na buhos ng ulan ng kasinungalingan. Hindi lamang niya nabigong bigyan ng hustisya si Isabel. Inilagay pa niya sa panganib ang isang matandang lalaki na sa wakas ay naglakas loob na gawin ang tama. Sa sandaling iyon, sa harap ng kumikinang na screen, naramdaman niya na para siyang natatalo.
Ikapitong kabanata, ang lakdaan nakaraan. Sa pinakamababang punto ng kanyang pagkabigo, habang nakaupo sa dilim ng kanyang kwarto, ang mga headline ng paninira ay nakakalat sa sahig. Napatingin si Liana sa mga litrato sa kanyang laptop, ang mga malabong imahe na nakuha mula sa film ni Teo, ang mga bariles, ang anino, at bigla, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Isang ideya na ipinanganak mula sa desperasyon. Natalo siya sa labanan ng opinyon. Natalo siya sa korte ng publiko dahil doon, si Don Alejandro del Rosario ang hari at ang kanyang salita ang batas. Ngunit paano kung ilipat niya ang labanan? Paano kung dalhin niya ito sa isang lugar kung saan ang pera at impluensya ay walang kapangyarihan? Isang lugar kung saan ang katotohanan ay hindi isang opinyon, kundi isang siyentipikong katotohanan. Naalala niyang sinabi ni Teo sa kanya noon, na may pangarap sa kanyang mga mata, ang mga tao ay nagsisinungaling. Isa. Pero ang lupa, hindi. Ang lupa ay laging nagsasabi ng totoo. Kinabukasan, gumawa si Liana ng isa pang mapanganib na desisyon. Isang desisyon na uubos sa halos lahat ng kanyang natitirang ipon. Kinuha niya ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon sa Singapore at tumawag siya sa Maynila. Hindi sa isang editor o sa isang abogado, kundi sa isang siyentipiko. Si Dr. Ricardo Santos ay isang forensic geologist, isang matanda at kagalang-galang na propesor sa Universidad ng Pilipinas na may reputasyon sa pagpapagsalita sa lupa at mga bato sa mga kasong kriminal. Sa simula, nag-alinlangan siya nang marinig niya ang kwento ni Liana. Ang kaso ay masyadong delikado, masyadong politikal, Miss Reyes. Sabi niya sa telepono, ang aking trabaho ay nangangailangan ng mga datos, hindi ng mga kwento. Ngunit ipinadala ni Liana ang mga litrato ni Teo, ang detalyadong salaysay ni Mang Tomas, at ang kwento ni Isabel at Mateo. Nang makita ng doktor ang determinasyon sa mga salita ni Liana at ang bigat ng katotohanang nakatago sa likod ng mga anino, pumayag siya. Ang katotohanan ay walang kinikilingan. Sabi niya, ang misyon ay simple sa teorya, ngunit mapanganib sa pagsasagawa. Kailangan nilang bumalik sa bangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang mga nag-uusisa, kundi bilang mga arkeologo ng kemikal nang walang nakakaalam. Isang gabi, sa ilalim ng dilim ng isang gabing walang buwan, si Liana at ang maliit na grupo ni Dr. Santos ay bumalik sa lugar. Gumalaw sila ng tahimik at mabilis. Ang kanilang mga headlamp ay lumilikha ng mga gumagalaw na liwanag sa kadiliman, na parang mga alitap-tap habang ang dalawang kasama ng doktor ay nagtatrabaho. Si Liana ay nagsilbing tagabantay. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat tunog ng gubat. Kumuha sila ng mga sampol ng lupa. Maingat na kinakaskas ang ibabaw para makuha ang hindi nagalaw na bahagi sa ilalim. Kumuha sila ng mga sampol ng tubig mula sa mga maliliit na lawalawaan sa bangin. Ang parehong tubig na dumadaloy sa mga ilog ng mga katutubo. Bawat sampol ay maingat na inilagay sa mga selyadong lalagyan. Nilagyan ng label at idinokumento na parang isang sagradong ritual. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamahabang linggo sa buhay ni Liana. Ang laban ay wala na sa kanyang mga kamay. Nakasalalay na ito sa mga tahimik at walang pusong makina sa loob ng isang laboratorio sa Maynila. Sa bawat umaga, ang unang ginagawa niya ay tingnan ang kanyang email. Ang kanyang tiyan ay naninikip sa pinaghalong pag-asa at takot. At isang Martes ng umaga, habang umiinom siya ng mapait na kape, dumating ito. Isang email na may simpleng subject, paunang ulat pagsusuri sa lupa ng Davao. Nanginginig ang kanyang kamay habang kiniklik niya ito. Ang ulat ay puno ng mga teknikal na chart at mga numero. Isang lengguwahe na pamilyar sa kanya dahil sa kanyang karanasan sa pagsusulat tungkol sa mga kasong pangkalikasan. Nilaktawan niya ang mga teknikal na detalye at dumiretso sa buod ng konklusyon. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang pangungusap at ang kanyang paghinga ay huminto. Ang lupa at tubig sa lugar kung saan natagpuan ang mga labi ay nagtataglay ng napakataas na antas ng nikel, cyanide, at isang partikular na grupo ng mga solvent na ginagamit sa pagmimina. Ang mga kemikal na ito ay hindi natural na matatagpuan sa ganoong konsentrasyon. Ang mga ito ay ang hindi maikakailang resulta ng isang luma, mura, at irresponsabling paraan ng pagpoproseso ng ore. Isang paraan na kilalang ginagamit ng Del Rosario Mining noong dekada 90 para makatipid sa gastos at maiwasan ang mga regulasyon ng gobyerno. Ito ay isang kemikal na pirma, isang lagda na iniwan ng nakaraan, na napanatili sa lupa sa loob ng 30 taon, na hindi kayang burahin ng ulan o ng panahon. Binuksan ni Liana ang mga litrato ni Teo sa kanyang screen. Inilagay niya ang mga ito sa tabi ng ulat ng laboratorio. Ang mga bariles sa litrato
at ang listahan ng mga kemikal sa lupa. Ang mga ito ay tumutugma na parang kandado at susi. Si Isa at Theo ay hindi namatay dahil sa isang aksidente. Pinatay sila dahil sila ay mga saksi sa isang krimen laban sa kalikasan. Hawak na niya ngayon ang isang katotohanang hindi kayang pabulaanan ng pera. Isang katotohanang hindi kayang pasinungalingan ng mga bayarang abogado. Isang katotohanang nakasulat sa wika ng mundo mismo. Ang agham ay nagsalita na kung saan ang mga tao ay pinatahimik. Sa wakas, hawak na ni Liana ang isang katotohanang hindi kayang baluktutin. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, mangyaring tulungan ninyo ako mag-iwan ng komento na may numerong 1 sa ibaba upang malaman kung mayroon pa rin akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin upang ipagpatuloy ang huling bahagi, kung saan ang hustisya at ang kalikasan ng tao ay haharap sa kanilang sukdulang pagsubok. Ikalawang kabanata, ang bigat ng alaala. Ang balita ay gumapang na parang apoy sa tuyong damo mula sa maliit at tahimik na istasyon ng pulis sa Davao. Umakyat ito sa mga abalang news desk sa Maynila. At sa huli, tumawid ito ng karagatan sa Singapore sa loob ng isang malamig, moderno, at walang kaluluwang newsroom na gawa sa salamin at bakal. Ang balita ay dumating hindi bilang isang headline, kundi bilang isang personal na dagok. Isang multo mula sa isang buhay na matagal nang tinalikuran ni Liana Reyes. Siya ay 38 taong gulang. Isang investigative journalist na kilala sa kanyang talas ng isip at sa kanyang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng pinakamalaking kaguluhan. Ang kanyang mundo ay binubuo ng mga datos, ng mga deadline, ng mga katotohanang kailangang ilantad sa liwanag. Siya ay nasa gitna ng isang mainitang pagpupulong tungkol sa isang financial scandal nang mag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang screen ay umilaw at 2 salita lamang ang nakasulat. Pamilyar ngunit bihira niyang makita sa oras ng trabaho. Nanay, nagpaalam siya sa pulong. Ang kanyang mukha ay isang profesional na maskara ng paghingi ng paumanhin. Sa kanyang paglabas sa conference room, ang ingay ng newsroom ay tila humina. Naging isang malayong ugong. Ang boses sa kabilang linya ay hindi umiiyak. Ito ay tuyo, pagod. Isang boses na tila nawalan na ng luha. Liana, sabing kanyang ina. Anak, nakanap na nila siya. Hindi na kailangan ng paliwanag. Sa loob ng 30 taon, ang salitang siya sa kanilang pamilya ay hindi kailanman nangailangan ng pangalan. Ito ay laging tumutukoy sa isang tao, kay Isabel, ang mundo ni Liana, na maingat niyang binuo sa Singapore isang mundo ng kaayusan, lohika, at kontrol ay gumuho sa isang iglap. Ang paglipad pabalik sa Davao kinabukasan ay isang mahabang panaginip na may kasamang pagising. Sa lawas ng bintana ng aeroplano, ang mga ulap ay parang mga multo ng nakaraan. Mga alaala na ayaw niyang balikan. Hindi siya nagtrabaho. Hindi siya nagbasa. Tumingin lang siya sa labas, sa walang katapusang kalawakan ng asul at puti. At ang mga alaala ay bumalik na parang alon. Mga alaala ng isang pinsan na mas matanda sa kanya ng 5 taon, na mas itinuring niyang nakatatandang kapatid. Si Isa ang kanyang tagapagtanggol nung bata pa sila. Ang humaharang sa mga nangaaway sa kanya sa paaralan. Si Isa ang nagturo sa kanya kung paano basahin ang mga kwentong bayan. Ang nagbukas ng kanyang isipan sa mahika ng mga salita. Si Isa ang nag-iisang nakakaintindi sa kanyang pangarap na maging isang manunulat. Isang tagapagkwento ng mga katotohanang hindi kayang sabihin ng iba. Isang pangarap na sinunod niya. Ngunit sa ibang bansa, malayo sa sakit na iniwan ng pagkawala ni Isa. Pagdating niya sa kanilang lumang bahay sa Davao, walang iyakan. Ang sumalubong sa kanya ay isang katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Niyakap niya ang kanyang tita Elena at tito Miguel, ang mga magulang ni Isabel. Naramdaman niya kung gaano na sila karupok sa ilalim ng kanyang mga braso, kung paano sila pinatandang hindi ng taon, kundi ng kalungkutan. Si Tito Miguel, na dati isang masayahing tao na ang tawa ay pumupuno sa buong bahay, ay nakaupo lamang sa kanyang paboritong silya sa beranda. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo, na parabang naghihintay pa rin. Si Tita Elena, na may mga mata na laging tila basa kahit walang luha, ang nagdala sa kanya sa silid. Sa silid ni Isabel, ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, at isang amoy ng nakaraan, pinaghalong amoy ng lumang libro. Pinatsuyong pulaklak ng live na, at kalungkutan ang sumalubong kay Liana. Ang silid ay isang dambana, isang testamento sa isang pag-asang hindi kailanman namatay. Ang kamay maayos pa rin. Ang kumot na may disenyong bulaklak ay nakatupi sa paanan.
na parabang kakalinis lang sa ibabaw ng mesa. Isang nobela ni Nick Joaquin ang nakabukas pa rin. Ang bookmark ay nakatago sa isang pahina na hindi na natapos basahin. Ang poster ng isang lumang banda mula dekada 90 ay nakadikit pa rin sa dingding. Ang mga kulay nito ay bahagyang kumupas na. At sa loob ng aparador, na bahagyang nakabukas, nakasabit pa rin ang isang bestida. Isang simplang puting bestida. Ang bestidang dapat sana'y isusuot ni Isabel sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Hinawakan ni Liana ang ibabaw ng mesa na gawa sa nara. Ang alikabok ay manipis. Isang patunay na araw-araw itong pinupunasan. Isang ritual. Isang pag-aalaga na tumagal ng 30 taon. Dito, sa loob ng silid na ito. Ang oras ay huminto noong taong 1974 at ang bigat ng lahat ng mga taong yon ay bumagsak kay Liana na parang isang malaking bato. Kinabukasan, pumunta siya sa istasyon ng pulis. Ang natanggap niya ay isang manipis. Manilaw-nilaw na folder. Ilang pahina lamang. Isang missing persons report na may petsang 1974 na may kupas na makinilyadong mga letra. Ang konklusyon ng investigasyon ay maikli at walang damdamin. Tila isinulat para lamang matapos na ang magkasintahan ay posibleng tumakas. O di kaya ay naaksidente dahil sa mapanganib na lugar. Kaso sarado habang naghihintay ng bagong impormasyon. Ang kababawan ng investigasyon ay isang sampal sa muka. Isang insulto sa 30 taong paghihirap ng kanyang pamilya. Nang gabing yun, umupo si Liana sa sahig sa loob ng silid ni Isabel. Sa gitna ang dilim. Hawak niya ang manipis na folder sa isang kamay. Tumingin siya sa isang maliit na litrato sa ibabaw ng mesa. Si Isabel. Nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pangarap na hindi natupad. Hindi ito aksidente. Bulong ni Liana sa hangin. Sa katahimikan ng isang silid na puno ng alaala. Hahanapin ko ang sagot para sa'yo. Isa. Ipinapangako ko. Ang pangakong iyon ang magiging kanyang kompas sa darating na kadiliman. Ikatlong kabanata ang mga tahimik na litrato. Sinimulan ni Liana ang kanyang sariling investigasyon. Hindi bilang isang naglulukang kamag-anak, kundi bilang isang mamamahayag. Ang kanyang unang hakbang ay bumalik sa simula, sa mga bagay na naiwan sa bangin. Ginamit niya ang kanyang karanasan at isang formal na kahilingan para kausapin si Hepe Bonal, ang kasalukuyang hepe ng pulisya ng Davao. Si Hepe Bonal ay isang lalaking malapit ng magretiro. Ang kanyang uniforme ay tila maluwag na sa kanya. At ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay nakakita na ng napakaraming bagay na mas gugustuhin niyang kalimutan. Miss Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay magalang ngunit may halong pagod. Naiintindihan ko ang inyong nararamdaman. Pero 30 taon na ang nakalipas. Ang mga tao ay nakalimot na. Baka mas mabuti pang hayaan na nating manahimik ang mga patay. Ang kanyang mga salita ay tila isang payo. Ngunit para kay Liana, ito ay isang babala. Hindi sila nananahimik. Hepe, sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Kaya ako narito para pakinggan sila sa huli. Dahil sa pagpupumilit ni Liana at sa takot sa posibleng atensyon mula sa media. Pumayag din si Hepe Bonal. Dinala siya sa isang maliit at malamig na silid ng ebidensya sa ibabaw ng isang metal na mesa. Nakalatag ang mga labi ng isang buhay na natapos ang backpack na halos naaagnas na, ang sapatos na may buto pa rin sa loob, at iba pang maliliit na bagay na nababalot sa putik. At sa gitna ng lahat, isang maliit, parehabang metal na kahon. Kalawangin na ito at may mga yupe. Ngunit milagrosong selyado pa rin. Ano ito, tanong ang Gandagepe? Na tila ngayon lang ito napansin ng mabuti. Yan ang safe box niya. Sagot ni Liana. Ang kanyang boses ay biglang nanginig. Isang ala-ala ang sumagi sa kanyang isipan si Teo. Sa isang piknik ng pamilya. Ipinagmamalaki ang kahon. Sinabi niyang ito ay isang espesyal na lalagyan para sa kanyang mga film roll. Dinisenyo para protektahan ng mga ito mula sa tubig at init ng araw. Isang maliit na kuta para sa kanyang mga katotohanan. Alam ni Liana na wala siyang mapagkakatiwalaang pasilidad sa Davao para buksan ito nang hindi tuluyang masira ang laman. Kailangan niya ng mga eksperto, gamit ang kanyang mga koneksyon sa Maynila. Tumawag siya sa isang kaibigan, nagtatrabaho sa isang profesional na forensic laboratory. Gagawin namin ang lahat. Liana, sabi ng kaibigan niya sa telepono, pero huwag kang masyadong umasa. 30 taon ay isang napakahabang panahon para sa isang film. Ang mga sumunod na araw ay isang mahabang paghihintay sa gitna ng pag-iimbestiga. Sinubukan ni Liana na magtanong-tanong sa mga residente malapit sa lumang minahan. Ngunit ang kanyang mga tanong ay sinalubong ng isang pader ng katahimikan.
Ang mga ngiti ay nagiging blanko. Ang mga mata ay umiiwas. Ang mga pinto ay sumasara. Ilang araw ang lumipas. Tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa Maynila. Ang forensic expert, Liana. Sabi ng boses sa kabilang linya. Meron kaming nakuha. Karamihan sa film ay sira na. Nasira ng halumigmig sa paglipas ng panahon. Pero ang mga huling kuha sa rolyo. Ang mga nasa pinakaloob. Nakasalba kami. Nailan. Malabo. Pero may makikita ka. Ipinadala sa kanya ang mga nascan na litrato sa pamamagitan ng isang secure na mensahe sa app. Binuksan niya ang mga ito isa-isa. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang unang litrato ay malabo. Halos puro anino at mga dahon. Ang pangalawa ay nagpapakita ng gilid ng isang lumang truck. Ang pintura nito ay kupas na. Ang pangatlo ay isang malabong anino ng isang matangkad na lalaki na nakatayo malapit sa truck. At ang huli, ang pinakamalinaw sa lahat, ang gasul na barilas. 3 o 4 sa mga ito. At sa gilid ng isa, may 3 letra na nakasulat sa puti. D, War, M. Ang mga bariles ay itinatapon. O di kaya inihuhulog sa isang malalim na hukay sa lupa. D, War, M. Mabilis siyang nagsaliksik sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang mga letra ay tumutukoy sa Del Rosario Mining. Isang kumpanyang nagsara na 25 taon na ang nakalipas. Ngunit ang mga lumang talaan ng negosyo ay nagpapakita na ito ay isang subsidiary. Isang sangay. Del Rosario Corporation. Isang malawak na imperyo ng negosyo na pag-aari ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Mindanao. Ang pamilya na pinamumunuan ni Dong Alejandro del Rosario. Kinabukasan, nagpunta si Liana sa isang maliit na kainan malapit sa lugar ng minahan. Ang may-ari, isang matandang babae na may mabait na ngiti, ay pala kaibigan sa simula. Ngunit nang banggitin ni Liana ang pangalang Del Rosario, ang ngiti ng babae ay biglang nawala na parang binura. Wala kong alam diyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at mabilis siyang tumalikod. Sinubukan niyang kausapin ang isang dating minero na nakaupo sa labas. Ngunit nang marinig ang pangalan, ang lalaki ay biglang tumayo at nagmamadaling umalis na tila nakakita ng multo. Ang takot ay naroroon. Ito ay mabigat. Ito ay totoo. Isang takot na nanatiling buhay sa loob ng 30 taon. Umupo si Liana sa isang mesa sa labas ng kainan. Ang init ng araw ay hindi niya maramdaman. Pinagmasdan niya ang mga litrato sa kanyang telepono. Ang mga anino. Ang truck. Ang mga bariles. Mga piraso ng isang palaisipan na ngayon ay may pangalan na naramdaman niya ang bigat ng kanyang kalagayan. Nag-iisa siya laban sa isang buong komunidad na pinatahimik ng takot. Laban sa isang anino na napakalaki at napakadilim. Nakatayo si Liana sa harap ng isang pader na gawa sa takot at katahimikan. Naranasan niyo na ba sa inyong buhay na maramdamang napakaliit ng inyong boses laban sa mas malalaking kapangyarihan? Mangyaring ibahagi ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Dahil bawat boses ay may sariling bigat at kahalagahan. Ika-4 na kabanata ang Pilantropo at ang Ermitanyo. Ang dalawang mundo ay magkasalungat. Halos isang insulto sa alaala ng mga nawala. Sa isang marangyang ballroom sa isang 5-star hotel sa Davao, ang mga ilaw ng chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang tunog ng mga kubyertos sa mga mamahaling plato at ang mahinang usapan ng mga mayayaman ay pumupuno sa hangin. Sa entablado, si Don Alejandro del Rosario ay nakatayo. Siya ay nasa kanyang mga 70 na. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at maayos na nakaspetrolyo. Ang kanyang suot na barong Tagalog na gawa sa pinya ay nagpapakita ng kanyang katayuan. Hawak niya ang isang kopita ng champagne habang nagsasalita tungkol sa corporate social responsibility at sa banal na tungkulin ng mga mapalad na magbalik sa komunidad na nag-aruga sa kanila. Ang kanyang boses ay kalmado. Sanay sa pagsasalita sa publiko. Puno ng autoridad at kabaitan na pinag-aralan. Tinukoy pa niya ang mainit na balita tungkol sa natagpuang mga labi sa lumang minahan. Isang malagim na trahedya, sabi niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng kalungkutan at pakikiramay. Ang aking puso ay taos-pusong nakikiramay sa mga pamilya ng 2 kabataang yon. Bilang alaala sa kanila, ang Del Rosario Corporation ay magbibigay ng malaking donasyon sa cold case fund ng Estado upang makatulong sa investigasyon. Masigabong palakpakan ng sumunod. Siya ay isang pilantropo, isang tagapagtaguyod, isang haligi ng komunidad. Habang ang mga kamera ay nakatutok sa kanya, isang mabilis na pagbabago ang naganap sa kanyang isipan.
isang kaisipang hindi nakikita ng sinuman, isang maliit na ipis mula sa nakaraan. Kailangang tapakan ng maingat at malinis. Habang nangyayari ito, daan-daang kilometro ang layo. Sa isang sira-sirang kubo, kung saan ang tuyong lupa ay sumasalubong sa paanan ng mga bundok. Si Mang Tomas ay nanonood. Ang kanyang telebisyon ay luma. Ang imahe ay kumukupas at may mga guhit. Pinapanood niya ang mukha ni Don Alejandro del Rosario at naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Na parang isang malamig na kamay ang pumipiga sa kanyang puso. Si Mang Tomas ay ang dating foreman ng Del Rosario Mining. Ngayon, siya ay isang matandang lalaki na ang mukha ay isang mapa ng mga kulubot na iginuhit ng araw at ng pagsisisi. Namumuhay siyang mag-isa. Kasama lamang ang isang matandang aso na may rayuma at ang mga multo ng nakaraan na dumadalaw sa kanya tuwing gabi sa kanyang mga hindi mapakaling panaginip. Pinatay niya ang telebisyon gamit ang nanginginig na kamay. Ang biglaang katahimikan sa kanyang kubo ay mas nakakabingi kaysa sa palakpakan sa ballroom. Lumapit siya sa maalikabok na bintana at tumingin sa labas. Ang disyerto ay malawak at walang laman sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga malamig at walang pakialam na bituin. Ang nakaraan ay hindi kailanman tunay na lumilipas. Ito ay laso na dahan-dahang kumakalat sa kaluluwa. Isang alaala ang bumalik. Hindi inanyayahan. Kasing talim ng bubog. Ang gabi pagkatapos mawala ang magkasintahan, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa harap ng kanyang maliit na bahay noon. Ang mga gulong nito ay umuukit sa dumi. Si Del Rosario, mas bata pa noong. Ang bumaba, ang kanyang karisma ay nawala. Napalitan ng isang malamig na tingin sa kanyang mga mata. May kasama siyang dalawang lalaki na tahimik at may matitipunong katawan. Nananatili sa dilim ng beranda. Wala kang nakita sa itaas kanina. Tomas, sabi ni Del Rosario. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagbabanta. Isang seda na may tinik. Mayroon kang magandang asawa at dalawang maliliit na anak na babae. Napakagaganda nila. Sayang naman kung may mangyayaring masama sa kanila. Naintindihan mo ba ako? Naintindihan ni Tomas. Isang malinaw at nakakakilabot na pag-unawa. Tumango siya. Hindi makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal. Kinuha niya ang makapal na sobre ng pera na ibinigay sa kanya ni Del Rosario nang magsara ang minahan, makalipas ang ilang taon at nagtago siya sa lugar na ito. Inakala niyang ang katahimikan at pag-iisa ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit nagkamali siya. Ang binili lamang niya ay 30 taon ng kahihiyan at takot. Sa kanyang inuupahang kwarto sa Davao, tinitingnan ni Liana ang isang lumang listahan ng mga empleyado ng minahan. Isang kopyang nakuha niya mula sa mga pampublikong talaan. Ang papel ay malutong na sa kalumaan. Karamihan sa mga pangalan ay may marka na sa tabi pumanaw na o lumipat na sa ibang bansa at hindi na mahanap. Ang kanyang daliri ay dumaan sa mga pangalan. Isa-isa. Isang proseso ng pag-aalis hanggang sa huminto ito sa isa. Tomas Villanueva. Ang huling kilalang address ay isang post office box sa isang malayong probinsya sa timog. Yun ang kanyang huling pag-asa. Sinindihan ni Liana ang makina ng kanyang inuupahang kotse. Ang tunog nito ay isang maliit ngunit matigas na pagsuway sa katahimikan ng gabi. Ang paghahanap sa nag-iisang taong maaaring nakakaalam ng katotohanan ay nagsimula na. Sa kanyang kubo, pinatay ni Mang Tomas ang ilaw at niyakap siya ang dilim, ang dalawang tao na pinaglayo ng 30 taon ng kasinungalingan at takot ay hindi alam na ang kanilang mga landas na minsan nang nag-cruise sa isang trahedya ay malapit nang magsalubong muli. Ikawalong kabanata ang pagbagsak ng imperyo. Ang korte ay isang mundo na malayo sa alikabok at katahimikan ng mga bundok ng Davao. Ito ay isang lugar na makintab at mabigat na kahoy. May yinang bulungan na nawawala sa mataas na kisame at ng malamig at walang kinikilingang liwanag ng mga fluorescent na ilaw. Si Don Alejandro del Rosario, na nakaupo sa tabi ng kanyang pangkat ng mga mamahaling abogado, ay dapat sanay sa ganitong lugar ng kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang karaniwang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang marupok at halos hindi makitang pananggalang ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang buhay, hindi siya ang may kontrol sa naratibo. Hindi na bumalik si Liana kay Hepe Bonal. Ang kanyang tiwala sa lokal na sistema ay matagal nang nawala. Sa halip, sa loob ng 2 araw at 2 gabing walang tulog, isinulat niya ang pinakamahalagang artikulo ng kanyang buhay, isang komprehensibo at detalyadong salaysay na naglalaman ng lahat ang kwento ng pag-ibig at pangarap ni na Isa at Teo. Ang mga malabong litrato na ngayon ay may malinaw na konteksto. Ang buong at nakakaantig na testimonya ni Mang Tomas at ang hindi matututulang resulta ng siyentipikong pagsusuri sa lupa. Ipinadala niya ito kasama ang lahat ng ebidensya
sa 2 lugar sa National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng isang secure na email at sa isang pinagkakatiwalaang editor sa isang pangunahing pahayagan sa Maynila. Ang pagsabog ay mabilis at malakas na yumanig sa buong bansa. Ang artikulo ay naging pambansang balita sa loob lamang ng ilang oras. Ang kwento ng 2 nawawalang kabataan na dating isang lokal na alamat lamang ay naging isang kwento ng krimen sa kalikasan, pagtatakip at posibleng pagpatay na kinasasangkutan ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa dahil sa matinding pressure mula sa publiko at sa media na hindi na kayang balewalain. Ang NBI ay napilitang kumilos ng may bilis at puwersa. Isang umaga, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang tahimik na pumasok sa Davao at huminto sa harap ng makintab na tore ng Del Rosario Corporation na parang isang kawan ng mga uwak. Mga ahente ng NBI na may seryosong mga mukha at madilim na kasuotan ang pumasok sa labi na gawa sa marmol at nagpakita ng isang search warrant. Ang impeyo ni Don Alejandro na itinayo sa mga lihim ay nagsimulang gumuho sa loob ng korte. Ang prosekusyon na pinamumunuan ng isang batang ngunit matalas na piskal ay dahan-dahang itinayo ang kanilang kaso. Ladrilyo sa bawat ladrilyo ng ebidensya. Ipinresinta nila ang ulat ni Dr. Santos na ipinaliwanag sa simple at malinaw na paraan kung paano ang kemikal na lagdas sa lupa ay isang hindi maikakailang tugma sa mga nakalalasong basura ng Del Rosario Mining. Ang mga litrato ni Teo ay pinakita sa malalaking screen sa loob ng korte. Mga boses mula sa libingan na sa wakas ay naririnig na ngunit ang puso ng paglilitis. Ang kaluluwa nito ay dumating ng tawagin ng pangalan Tomas Villanueva. Si Mang Tomas ay dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Siya ay nakasuot ng isang hiram na Amerikana na medyo maluwag sa kanyang payat na katawan. Ngunit hindi na siya ang ermitanyong puno ng takot mula sa kubo sa ilalim ng proteksyon ng NBI. At sa tahimik na pagtingin ni Liana at ng mga magulang ni Isabel na nakaupo sa unang hilera, tila nakahanap siya ng isang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Ang kanyang boses. Noong una ay mahina at nanginginig. Ngunit habang isinasalaysay niya ang mga pangyayari noong araw na yon, 30 taon na ang nakalipas. Ang kanyang boses ay lumakas. Naging matatag. Itinuro niya si Don Alejandro del Rosario. Ang kanyang daliri ay hindi na nanginginig. Siya po. Siya po ang lalaking nakita ko na sumunod sa kanila. Hinilarawan niya ang sigaw. At sa paglalarawan niya, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong korte. Isang tunog na hindi kailanman umalis sa aking isipan. Sabi niya, isang tunog ng buhay na biglang pinutol. Sinubukan siyang sirain ng mga abogado ng depensa sa cross-examination. Hinungkat nila ang kanyang nakaraan sa pag-inom. Ang kanyang pagkatanggal sa trabaho, tinawag nila siyang sinungaling. Isang taong may sama ng loob. Ngunit si Mang Tomas ay hindi natinag. Tumingin siya ng diretso sa mga hurado. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalinawan na nagmumula sa pagtanggap sa katotohanan. Oo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw. Dati akong galazengo, pero hindi ako kailanman naging sinungaling. At 30 taon po akong nabuhay na gising sa gabi, dala ang kasalanan ng aking pananahimik. Ngayon, narito po ako para itamayong sa sandaling iyon. Hindi siya isang lasenggo o isang dating empleyado. Siya ay isang taong binabawi ang kanyang kaluluwa. Ang huling dagok ay nagmula sa isang lumang kahon ng mga dokumento na nakuha ng NBI mula sa isang maalikabok na bodega. Isang ledger ng accounting mula sa minahan. Isang forensic accountant ang gumabay sa mga hurado sa mga pahina ng mga numero. Hanggang sa isang partikular na entry na may petsang 2 araw pagkatapos mawala sina Isa at Teo. Isang hindi pangkaraniwang malaking gastos na direktang inaprubahan ng pirma ni Don Alejandro. Ang nakasulat gastos para sa emergency site remediation at cleanup. Anong emergency? Tanong piskal sa korte. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa isang saradong bahagi ng minahan, ang nangangailangan ng ganito kalaking bayad. O ito ba? Sa katunayan, ang halaga ng paglilinis ng isang crime scene, ang halaga para siguraduhin hindi na matatagpuan ang 2 batang saksi, si Don Alejandro. Sa unang pagkakataon, ay napakurap. Isang maliit ngunit hayag na paggalaw. Ang maskara ng kalmadong pilantropo ay nawala. At sa isang iglap, nakita ng mga hurado ang isang taong na corner. Walang awa at natatakot. Nag-deliberate ang mga hurado sa loob ng 2 araw. Nang bumalik sila, ang kanilang mga muka ay seryoso at hindi mabasa. Hinawakan ni Liana ang nanginginig na kamay ni Tita Elena. Ang hatol ay hindi isang simpleng tagumpay. Sa kasong first-degree murder,
Napatunayang hindi siya nagkasala. Walang direktang ebidensya. Walang sandata. Isang alon ng pagkadismaya ang dumaan sa pamilya Reyes. Ngunit hindi pa ito tapos. Sa kasong paglabag sa Clean Water Act, guilty. Sa kasong perjury sa mga federal na investigador, guilty. Sa kasong obstruction of justice, guilty. At sa huli, sa 2 bilang ng involuntary manslaughter. Dahil sa pagkamatay ni na Isabel Reyes at Mateo Santos, bunsod ng paggawa ng isang felony at ng kasunod na pagtatakip sa krimen, guilty. Hindi ito ang hustisyang pinangarap nila. Ngunit ito ay hustisya pa rin. Isang epektibong sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo para sa isang lalaking nasa kanyang edad na, habang siya ay dinadala palabas na nakaposas. Ang kanyang mamahaling damit ay mukhang isang murang kasuotan. Hindi na siya isang emperador. Siya ay isang matandang lalaki na talunan, na binihag ng mga lihim, na handa niyang patayin para protektahan. Lumabas si Liana at ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin sa korte. Hindi sila ngumiti. Hindi sila umiyak sa tuwa. Ang naramdaman lamang nila ay isang malalim, tahimik, at nakakapagpalayang paggaan ng loob. Ang bigat na kanilang dinala sa loob ng 30 taon ay sa wakas nawala. Ikasiyam na kabanataang landas ni Isabel at Mateo. Ang mga taon pagkatapos ng paglilitis ay hindi minarkahan ng ingay at drama ng korte, kundi ng tahimik at tuloy-tuloy na paghilom. Ang mga headline ay kumupas. Pinalitan ng mga bagong iskandalo. Ngunit para kay Liana at sa komunidad na matagal nang binihag ng takot, ang tunay na trabaho ay nagsisimula pa lamang gamit ang malaking halaga mula sa restitution fund na iniutos ng korte at sa tulong ng mga pribadong donasyon na bumuhos mula sa mga taong naantig sa kwento. Nagpasya si Liana na wag nang bumalik sa Singapore at sa dati niyang buhay. Nanatili siya sa Davao at itinatag ang isa, Teo Environmental Foundation. Ang una at pinakasimbolikong proyekto nito ay ang bawiin ang lugar kung saan natapos ang kanilang kwento. Ang lumang landas ng minahan ay naging isang peklat sa lupa at sa kolektibong alaala ng bayan. Sa loob ng maraming taon, iniiwasan ito ng mga lokal. Isang lugar ng mga madilim na bulungan at masamang enerhiya. Ngunit may ibang nakita si Liana sa gitna ng kadiliman. Nakita niya ang isang lugar ng pagpapanibago. Sa tulong ng bagong halal na konseho ng bayan at dose-dose ng mga voluntaryo, ang ilan sa kanila ay mga anak at apo ng mga taong dati takot kahit na banggitin lamang ang pangalan ni Del Rosario. Nagsimula ang pagbabago. Ang proyekto ay naging isang uri ng kolektibong terapiya para sa bayan. Ang mga matatanda na dating nagtrabaho sa minahan, na may kaalaman sa lupa, ay tumulong sa pag-chart ng isang bagong, mas ligtas na taon ang mga estudyante sa high school, na lumaki sa kwento ni Isa at Teo. Bilang isang ghost story, ay naglaan ng kanilang mga Sabado at Linggo para maglinis ng mga damo at magtanim ng mga katutubong bulaklak. Isang lokal na karpintero, na ang ama ay isa sa mga minero, ang nag-alok na gumawa ng mga simple at magagandang bangkong kahoy. Sa loob ng 2 taon, ang madilim, tinubuan ng mga damo, at nakakatakot na landas ay muling isinilang. Ang bagong daan ay mas malapad. Nilinyahan ng mga maliliit na bato at mabangong mga halaman tulad ng sagebrush. Dahan-dahan itong umaakyat sa gilid ng burol. Nag-aalok ng magagandang tanawin ng luntiang lambak sa ibaba. Ang pasukan ng minahan ay hindi nila tinakpan. Sa halip, nilagyan nila ito ng isang elegante at bakal na tarangkahan na ginawa itong isang historical marker. Isang paalala sa nakaraan na hindi dapat kalimutan, ngunit hindi na dapat katakutan sa simulang landas. Sa mismong lugar kung saan kinunan ni Teo ang kanyang huling litrato ni Isa, naglagay sila ng isang simpleng monumento na gawa sa lokal na granite. Hindi ito isang nakakatakot na lapida. Ito ay isang pagdiriwang. Sa ibabaw nito, isang tansong plaka na inukitan ng mga salitang maingat na pinili ni Liana sa loob ng maraming linggo. Isang maliwanag na umaga ng Taglagas. Nagtipon ang buong bayan para sa seremonya ng dedikasyon. Ang hangin ay malamig at malinis. Naroon si Mang Tomas. Mas matanda na at naglalakad na may tungkod. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na at payapa. Ang haunted look ay wala na. Siya ay naging isang tahimik at respetadong voluntaryo ng foundation na natagpuan ng kanyang kapatawaran sa pag-aalaga sa landas na dati nagdulot sa kanya ng bangungot. Tumayo si Liana sa harap ng mikropono sa tabi ng kanyang tita Elena at Tito Miguel, na ngayon ay may mga ngiti na sa kanilang mga labi. Mga ngiting matagal nang nawala. Hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati. Nagpasalamat lamang siya sa komunidad sa pagtulong na gawing isang lugar ng liwanag ang isang lugar ng kadiliman. Pagkatapos,
Binasa niya ng malakas ang mga salita sa plaka. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang landas ni Isabel at Mateo. Ang daang ito ay alay sa alaala ni Isabel Reyes at Mateo Santos. Dalawang kaluluwang nakakita ng kagandahan sa mga ligaw na lugar ng mundo. Sila ay isang makata at isang fotograpo na nagmahal sa lupaing ito. Ang kanilang paglalakbay ay maagang natapos. Ngunit ang kanilang katapangan, na natuklasan 30 taon na ang lumipas, ay nagdala ng isang nakatagong katotohanan sa liwanag at tumulong na paghilumi ng komunidad na ito at ang mundong kanilang pinahalagahan. Laway ang lahat na maglalakad sa landas na ito ay maramdaman ang kanilang pagmamahal sa kalikasan, ang kanilang diwa ng pagtuklas, at ang walang hanggang kapangyarihan ng katotohanan. Maglakad ng may kagalakan, maglakad ng may kapayapaan. Pagkatapos ng palakpakan, sina Liana, ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin, at si Mang Tomas ang unang naglakad sa bagong landas. Naglakad sila sa isang komportableng katahimikan. Ang tunog lamang ng kanilang mga paa sa graba ang maririnig. Huminto ang kanyang tita Elena para hawakan ang malambot na talulot ng isang bagong bukas na bulaklak ng marigol. Si Mang Tomas ay umupo sa isa sa mga bangko. Huminga ng malalim at simpleng tumingin sa malawak na tanawin. Isang taong sa wakas ay payapa na. Nang makarating sila sa tuktok, tumingin si Liana sa ibaba at nakita niya ang mga pamilya. Mga mag-asawa at mga bata kasama ang kanilang mga aso na nagsisimula ng umakyat sa landas. Sila ay nagtatawanan. Nag-uusap, nakita niya ang isang batang babae na hindi hihigit sa 10 taong gulang na huminto para tingnan ng isang butiki sa isang bato. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, ang parehong pagkamangha na tiyak na naramdaman ni na Isa at Teo. Ito, Nezip ni Liana, ang tunay na hatol. Ito ang tunay na hustisya. Hindi ito tungkol sa isang taong nabubulok sa bilangguan. Ito ay tungkol dito. Tungkol sa buhay na bumabawi sa isang lugar ng kamatayan. Tungkol sa isang landas na hindi na humahantong sa isang madilim na lihim, kundi sa isang magandang tanawin. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Alam niyang magugustuhan ito ng kanyang pinsan. Ika-10 kabanata, ang mga bitak kung saan pumapasok ang liwanag. Ang kwentong ito, sa huli, ay hindi isang simpleng kwento ng tagumpay. Ang hustisya ay bihirang isang perpektong pagkumpuni. Ito ay mas madalas isang magaspang at hindi pantay na paghilom. Isang lugar kung saan ang isang malalim na bali ay pinagdugtong muli. Nagiiwan ng isang peklat na nagsasalaysay ng kwento ng kung ano ang nasira at kung paano ito muling binuo. Mayroong bitak sa puso ng pamilya Reyes. Isang lamat na bumukas isang maaraw na hapon noong 1974 at hindi kailanman ganap na nagsara. Sa loob ng 30 taon. Ito ay isang pinagmumulan ng tahimik at pribadong sakit. Ngunit sa pamamagitan din ng bitak na yon, pumasok ang mabangis na liwanag ng pagmamahal at determinasyon ng isang pinsan. Ang kanilang paghilom ay hindi sa paglimot, na imposible, kundi sa pagbabago ng sirang espasyo na yon sa isang hardin ng alaala. Natagpuan nila ang kanilang kapayapaan hindi sa pagsasara ng aklat, kundi sa pagpapatuloy nito. Mayroong bitak sa konsensya ni Mang Tomas. Isang taong ikinulong ang sarili sa isang kuta ng kalungkutan para magtago mula sa isang tunog, isang sigaw na biglang naputol. Sa loob ng 3 dekada, ang bitak na yun ay isang pinagmumulan ng kahihiyan at pagkakasala na dahan-dahang sumira sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang banayad na presyon ng empatiya, ang pagkakita sa isang nakangiting babae sa isang kupas na litrato, ang sa wakas ay nagbukas nito ng maluwag. At sa pamamagitan ng pagbubukas na yon, ang katotohanan, ang kanyang katubusan, at ang kanyang matagal nang naantalang katapangan ay sa wakas ay nakahanap ng daan palabas sa liwanag. At mayroong bitak sa perpekto at hindi mapasok na imperyo ni Don Alejandro del Rosario. Itinayo niya ang kanyang buhay na parang isang makintab na monumento ng granite, isang testamento sa kapangyarihan at kontrol. Ngunit itinayo niya ito sa ibabaw ng isang pundasyon ng kasinungalingan at dugo. Ang pinakamaliit na bagay, isang nakalimutang film roll na nakatago sa isang metal na kahon. Ang mikroskopikong lagda ng mga kemikal sa lupa ay naging mga kalso na nakahanap sa mga hairline fracture sa kanyang harapan. At nang makapasok ang liwanag, kahit gaano kaliit, ang buong istruktura ay napatunayang guwang at gumuho ito sa alabok. Ang mga bitak na ito ay hindi mga palatandaan ng kahinaan. Ang mga ito, sa katunayan, ang tanging paraan kung paano makakapasok ang liwanag. Maraming taon na ang lumipas. Si Liana Reyes ay madalas na naglalakad sa landas ng mag-isa.
lalo na kapag papalubog na ang araw at ang liwanag ay nagiging malambot at kulay ginto. Natagpuan niya ang kanyang layunin. Hindi sa mabilis na mundo ng pamamahayag sa Singapore, kundi dito, sa tahimik na pamamahala ng foundation. Sa pagtuturo sa mga lokal na bata tungkol sa maselang ecosystem ng Davao, nalaman niyang ang hustisya ay hindi isang solong pangyayari, kundi isang pang-araw-araw na gawain ng pag-aalaga at pag-aalala. Isang gabi, habang nakatayo siya sa tuktok, pinapanood niya ang paglubog ng araw sa abot tanaw na nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay ng apoy at lila. Ang hangin sa bundok ay lumalamig. Ang mundo ay nananahan sa isang malalim at payapang takip-silim. At sa papalalim na dilim, nakita niya ito, isang maliit na kislap ng berdeng gintong liwanag na kumukurap ng may pag-aalinlangan sa mga damo. Pagkatapos ay isa pa ang lumitaw. At isa pa, hindi nagtagal. Ang buong gilid ng burol ay nabuhay sa tahimik at banayad na pulso ng libu-libong mga alitap-tap. Sila ay umaangat mula sa lupa. Ang kanilang maliliit na ilaw ay parang mga naglalakbay na kaluluwa. Lumilikha ng isang konstelasyon ng tahimik na pag-asa sa kadiliman. Sila ay isang alingawngaw ng isang pag-ibig na hindi kailanman tunay na nawala. Isang paalala ng dalawang batang espiritu na nagmahal sa ligaw at magandang lugar na ito. Sila ay isang testamento na kahit na pagkatapos ng pinakamalalim na kadiliman, ang pinakamaliit na ilaw ay maaaring bumalik. Mas matapang at mas maliwanag kaysa dati. Hindi sila nagagalit sa gabi. Sila ay simpleng nagniningning at sa katahimikan ng gabi sa Davao. Ang maliliit at matatapang na ilaw na yon ay patuloy na nagliliyab. Ang kwento ni Liana, Isabel, at Mateo ay dito nagtatapos. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Liana? Meron ba kayong gagawing naiba? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nagparamdam ng kahit anong emosyon, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay maaantig din. At mag-subscribe sa ating channel upang hindi makaligtaan ng mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento at sino ang nakakaalam. Sa susunod na pagkakataon, baka ang kwento na natin ang susunod na mabubuksan.